patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Good morning sa lahat ng ating mga listeners at syempre po sa mga nanonood sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 at sa YouTube channel na Hilda Ong. Ngayon umaga kasama natin ang isang outstanding young scientist at maganda itong topic po namin. For sure talaga tututukan ninyo yan. Siya po ay si Dr. Albert Remus Rosana as PhD ng Microbial Biotechnology mula po sa University of Santo Tomas, Los Baños. At sigurado ko po talagang kayo po ay magiging interesado dahil magiging masyadong detalyado ang mga tanong ko sa kanya. Magandang umaga po. Magandang umaga, Dr. Hilda Ong, at magandang agham sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes po. At pwede po ba ma-share ano po ba itong microbial biotechnology? Ang microbial biotechnology ay isang multi-interdisciplinary field na hiwa-hiwalay po yung components. For example po, yung inaral ko sa aking bachelor's degree ay general biology, and then nag-masters ako ng microbiology sa Canada. For the last 15 years sa Canada ako nakabase, and yung PhD ko po ay medicinal chemistry. Medicinal chemistry. So, pagka sinabi mo medicinal, kasi nagiging issue ngayon yung mga bakuna para sa bata. So, ito ay dahil maraming nagsasabi na dahil daw sa bakuna at which is hindi naman totoo, na nakokos ng mga bata ngayon na nakakaroon ng autism. So, ito ay sinasabi naman ng ating mga pediatrician na walang katotohanan. So, anong masasabi po ninyo? Yun pong mga bakuna, mga candidate drugs, mga therapeutics in general, ay nag-undergo ng safety trials. Meron po tayong mga tinatawag na animal trials, yes. phase 1, phase 2 hanggang phase 4 human clinical trials. So, nag-undergo po yan ng masusing pagsasaliksik upang ma-establish yung safety, efficacy nung bakuna or nung gamot bago siya ma-i-apply sa publiko. At anong masasabi mo nung during the pandemic years, lalo na doon sa end of 2020 or early ng 2021 kung saan ina-introduce yung COVID vaccine? Okay. Yung isang kagandahan kung bakit ngayon nakakapag-usap na tayo is yung basic research ng tinatawag na mRNA technology. Dekada na ang nakalipas ng pinag-aralan niya ng mga scientifico. Pero ngayon natin hina-harvest yung basic research, resulta ng basic research nila kung saan napadali. So in a matter of 9 months to 1 year, nakagawa ng isang teknolohiya, yung mRNA vaccine, para matanggal tayo dito sa masamang epekto nitong pandemya na ito ng COVID-19. Totoo ba na every 100 years nakakaroon ng ganitong klaseng pandemic? Kung titingnan po natin yung Spanish flu, 100 years ago, yes. Parang ganun yung cycle. Pero syempre, nagbabago-bago po ang ating kapaligiran. Aware po tayo na merong climate change. Ito po ay significant pivotal event sa ating human history kasi kapag let's say yung mga bansang malalamig, kapag unti-unti silang uminit, yung mga vectors or yung mga insekto na nagdadala ng viruses, maaaring ma-occupy nila yung mga bansang yon. For example, yung dengue, chikungunya, or Zika, kalimitan makikita yan sa
tropical countries like tayo dito sa Pilipinas, sa Brazil. Pero kung yung environment ay nagbabago, hindi lang dahil 100 taon na ang nakalipas, kundi sa susunod na 5 or 10 taon, yung mga insektong yan, unti-unti silang nag-ookupa ng malalamig na lugar. Kaya yung isa sa mga pagsasaliksik na ginagawa namin is makuha yung iba't ibang viruses dito sa Pilipinas. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tinatawag na biobank. Ito'y koleksyon ng mga viruses, respiratory, vector-borne or yung mga dala ng lamok, HIV, at iba pang matataas ang potensyal na maging outbreak or pandemya or epidemya. At nabanggit mo pala ito regarding dito sa mga dengue, which is yung dati-rate, rainy season. Pero ngayon sa Pilipinas, halos buong taon na. At ang naging isang nakakalungkot, dahil lang sa may mga issue na isinisisi nila na dahil doon sa vaccine na yun, marami daw mga bata na namatay, which is hindi naman talagang proven. Kumbaga talagang, ito po ba sa tingin pa ninyo, itong bakuna na to, meron pa ba kayo na further study na para makabawas, lalo na lalo sa sabi ko kanina, tuwing tag-ulan. Pero ngayon hindi eh. So, ano masasabi mo tungkol dito sa vaccine na to? Tama po, nagkaroon ng malaking impact yung tinatawag nating vaccine hesitancy sa ating mga kababayan. Ang ating pong bansa ay nakikipag-ugnayan or nakiki-collaborate sa World Health Organization kung saan may mga solidarity trials tayo na tinitingnan kung saan itong mga bakuna ay ina-apply sa isang maliit na populasyon hanggang sa lumaki at tinitingnan yung safety profile nila. So, dahil doon, unti-unti nating inaalam kung ang ating pong populasyon ay may kakayahang maging resistant sa mga sakit kagaya ng dengue. Kung itong mga new vaccines na ito, na candidate ay maging epektibo. O kaya naman, let's say kapag once na-detect na siya ay meron na dengue fever, meron na ba so far kayong pinag-aaralan na may vaccine once na sabihin natin positive, ma'am, kumbaga ma-stop kagad o hindi maging delikado ang buhay ng isang tao? Sa ngayon po, marami pong pag-aaral tungkol sa mga viruses, including dengue. Pero yun po kasing pathogenesis o yung pag-develop ng sakit ng dengue sa ating populasyon ay isang komplikadong bagay. Meron pong 4 na uri ng variants ang dengue. Dengue 1 to dengue 4. Kagaya po yan ng COVID-19, no? Meron tayo ng alpha, yung beta, at yung most recent, yung Omicron. So, ganun din po sa dengue. Para po tayo makagawa ng bakuna, dapat po epektibo. So, yun pong tungkol sa pag-diagnose ng dengue. Meron naman pong mga procedures, pwedeng RT-PCR, pwede pong yung mga kit na ginagamit. Pero dahil po komplikado yung pathogenesis or yung epekto ng sakit ng dengue sa ating populasyon, yung 4 na variants niya, yung dengue 1 hanggang dengue 4, nagsa-cycle din po yan dito sa ating bansa. Minsan dengue 2 or dengue 3 yung prevalent. Yun pong ating kakayahan upang makagawa ng bakuna. Let's say for example, yung sa COVID, epektibo siya dun sa iba't ibang variants, whether alpha, beta, or yung most recently, yung Omicron. Ganun din po sana yung ating hope na ma-create in the future para sa dengue at ibang uri ng viruses dito sa Pilipinas. At base doon sa doon tinitingnan ko, nagse-search ako sa Google at nakikita ko nga, ang tanong ko kanina na halos every 100 years, merong ganung klaseng nangyayari. At talagang nakita ko na lahat ay tumatagal ng 2 taon. So, noong time ng 2020, sabi ko, hala, matatapos to ng 2022. So, nasa ko na, based doon sa, which is totoong ganun nangyari. Ano sa tingin mo, bakit siya tumatagal na ganung katagal? Dahil hindi pa ninyo nasa-search kung ano yung paano labanan yung pandemya na yung paano patayin yung COVID-19, which is 2 years, almost more than 2 years, diba, bago tayo ngayon, sinasabi natin ngayon,
sa second life natin ngayon, na kumbaga matira ang matibay. 'Di ba? Ang daming marami talagang mayayaman na namatay. Pagdating sa ganitong klaseng pandemic, hindi na gumagana ang pera. Kumbaga, ito ay talagang true dito sa totoo kanina nabanggit mo dahil dito sa bakuna na to. Kaya unti-unti habang sa nawawala. Ano masasabi mo dyan? Yun pong time or oras na 100 taon, hindi po yun talaga exactly kada 100 taon ay meron tayong kakaharaping pandemic level threat, no? Pero ang ating gobyerno, tinitingnan natin yung mga posibilidad na magkaroon ng outbreaks, yung sa isang komunidad or epidemya sa isang bansa or pandemya sa buong mundo. Meron po tayo nung tinatawag na re-emerging and emerging diseases program kung saan tinitingnan natin yung mga hindi naman sila sa ngayon threat. Pero sa mga hinaharap, maaari siyang maging threat. So, dahil dyan, yung ating surveillance, yung epidemiological surveillance capacity ng ating bansa o ng ibang pang mga bansa, mas active na tinitingnan ngayon yung mga reservoir ng potential viruses. Yes. Whether yan ay paniki, yan ay mga endangered species, kung saan maaaring mag-harbor ng potential pandemic level viruses or microbial agents. So, walang katotohanan na itong COVID ay nagsimula sa paniki daw? Sa ngayon, walang ebidensya na magli-link directly. Kailangan pa ng mas maraming pananaliksik, especially kung saan yung tinatawag nating epicenter, kung saan unang lumabas yung virus. So, maybe in the near future, makakakuha tayo ng scientific evidence kung saan makikita natin kung ano ba talaga yung original host or yung mga tinatawag na host transfer nung virus. Sa ngayon, based sa iyong research, itong vaccine na ginagamit natin sa pang-COVID na dito sa Pilipinas, na hindi na tayo aasa sa ibang bansa like China, US, 'di ba? China, Sinovac, US yung Pfizer. So dito sa atin meron na. Sa ngayon po, may mga programa upang makapasidad ang ating bansa na makagawa ng sariling vaccine. Ito yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines na kasalukuyang nasa Senado yung bill. Hopefully makapasan na ito sa mabilis na panahon and maipatayo sa Clark, Pampanga yung pasilidad. So sa ngayon, ginagawa namin ng paraan na malagyan ng mga makina, matrain yung mga Filipino scientists at mga students na mapanungkapan yung ating kakayahan sa narating na panahon na makagawa ng local vaccine at hindi na natin kakailanganin yung mga internationally made ones. Sa ngayon, marami pa rin po ba na mahilig sa science? Sa tingin ko, oo. Kasi may mga programa kami sa DOST, kagaya ng Science Investigatory Program, kung saan yung mga high school students ay pupunta sa aming mga research laboratories para magkaroon sila ng idea ano ba ang ginagawa ng isang scientificong tao sa isang maghapon. Paano natin sinusolusyonan yung mga problema at ano yung mentality or yung pag-iisip na kailangan nating ma-attain or makuha upang isang magaling na scientifico sa hinaharap. So, iyon ay isang paraan upang ma-entice natin yung mga kabataan na i-take ang science, technology, and innovation as a career path. At meron po din ba na, kasi sabi nila, meron din mga nabakunahan dahil dito sa COVID, di ba, first and second dose, and then yung sa first booster and second booster. At meron akong nasasabi na napasok sa ospital, parang nakaroon ng problema sa kanya autoimmune o sa naging allergy at malaki din ang ginastos. May kinala sa tingin mo dahil mababa ang kanyang immune system.
Sa ngayon, hindi ko masasabi, no? Kasi hindi ako medical doctor para magbigay ng definitive conclusion. Pero marami pong aspeto kasi yung response ng ating katawan sa isang bakuna. Siguro kailangan ng mas maraming pagsasaliksik, especially yung tinatawag natin na human biobanking, kung saan yung mga samples nitong mga pasyente na to ay maaari nating aralin sa hinaharap sa pamamagitan ng pagkolekta sa ngayon at i-preserve natin yan sa mga malalamig na kondisyon, yung mga ultra-low temperature conditions. Para makita natin kung meron ba talagang korelasyon yung pagde-develop nila ng severe reaction towards, let's say, a therapeutic like vaccine. At paano ka nakasama dito sa 2023, dito sa pagiging isa sa outstanding young scientist? Ako po ay ninomina ng University of the Philippines, Los Baños, which is, although based ako sa ibang bansa for the last 15 years, actively collaborate ako sa kanila kung saan tiningnan namin yung mga rare environments dito sa Pilipinas. For example, yung West Philippine Seas, yung Benham Bank, yung Mayon Volcano, yung Marinduque Mining, Marcopper Facility, at yung mga gold mines sa Benguet, kung saan tinitingnan namin yung mga candidate drugs or therapeutics against cancer, against infection, and other similar health-related threats. At nabanggit mo, 15 years ka sa ibang bansa. Opo. Pero di ba kadalasan kapag iba na sa ibang bansa na ayaw na bumalik sa Pilipinas? Marami pong ganyan na sitwasyon, pero sa tingin ko nung nakaraang pandemya, kung saan na-trap actually ako dito sa Pilipinas, doon ko nakita na yung kakayahan ko ay mas kailangan ng ating mga kababayan at nabigyan ako ng pagkakataon na umuwi at manilbihan para sa sambayan ng Pilipino. Yan. At kasi nakikita ko na is it true na kapag ang mga scientist natin dito sa Pilipinas ay hindi raw yung mayaman? Anong masasabi mo dito? Yung pagiging scientist is part of being passionate in what you do and not necessarily equated sa pagpapayaman. No? Siguro, isa sa mga push ng ating bagong administrasyon sa DOST ay makita natin yung wealth protection and wealth generation ng ating mga scientists, nang sa gayon, yung ating mga kabataan ay tingnan ang science at technology bilang career. So, hopefully, mapalakas natin yung technology transfer and technology adaptation, nang sa gayon, yung ating mga resulta ng pananaliksik ay ma-adapt ng mga industry players, ng mga pharmaceutical companies, nang sa gayon, ang ating pong mga scientists ay magkaroon ng kaunting financial stability at ito ay mag-trickle down sa younger generation at makita nila na meron din naman pala na magandang career bilang isang scientifico sa bansang Pilipinas. So, itong pagbigay ng award, isa ka sa awardee ng NAS, ano naman ang pwede mong i-share sa mga nanonood sa atin at mga nakikinig sa atin at paano natin ma-encourage na sana mas marami pang mga scientists na lumabas? Sa tingin ko, yung mga scientists ay very passionate in what they do, whatever field they are in. Responsibilidad namin na yung mga nagbabayad ng buwis, ang ating taong bayan, ay makita yung resulta ng kung saan sinusuportahan nila kami sa aming mga pananaliksik. Naniniwala din po ako na stay passionate in what you do kasi despite all the challenges, difficulties, and hurdles ng pagsasaliksik dito sa ating bansa, there's always support naman po. And capitalize on that. Yun po. Salamat. Yan po, at sa nakita po ninyo, sa mga nakakapanayam ko po, ang ating mga outstanding young scientists, at nakita natin si Dr. Rosana ay 15 years na sa ibang bansa at bumalik dito sa Pilipinas, at nakita niya na mas may potential dito sa Pilipinas, at hopefully sana na mas marami pa tayong mga
mga kabataan, no, lalo na mahilig sa science, na sumali din po kayo dito sa NAS. At malay mo, isa rin kayo ang magiging makakasama ko po sa susunod na taon na para maipahagi natin na ano ang iyong naitulong sa ating bansa. Muli po, ako si Dr. Hilda mula sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.